Pinapahanap na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga nasa likod ng bali-balitang na-ospital siya. At sa kanyang pagsipot ngayong araw, may pasaring si Remulla kay Senador Amy Marcos tungkol sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla, isang incumbent senator at isang dating senador ang tinitignan na ring sumalang sa preliminary investigation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ayaw na munang magbanggit ni Remulla ng mga pangalan. Let's just lay off on the names kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. That we cannot give any dates or any commitments about anything. It's just that you see us here every day working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Kaugnay nito, binanata ni Remulla ang pahayag ni Senator Amy Marcos na kakasuhan na sina Estrada, Villanueva at Revilla ngayong January 15. Buti siya, alam niya ako, hindi ko alam. So there's no truth to that, sir? Ako pala, saan gagaling? Matatanda ang ilang senador at dating senador na rin ang nakasala ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Sa usapin naman ng sinasabing Cabral Files, selyado pa raw ito at hindi pa rin nabubuksan ng Ombudsman. Handa man silang buksan ito, delikado raw na pinag-uusapan at isinasa publiko ang laman o impormasyon mula sa mga dokumentong kasing sensitibo nito. Kung sasabihin na nanggaling sa isang tao na namatay na ang dokumento, paano mo patutunayan yun? Ang pwede magpatunay niya yung tao na namatay. Di ba? Alam ka naman, makipagtalo ako sa isang bagay na alam natin nanggaling sa isang tao na namatay na inaamin naman ng nagsasabi. Anong pag-uusapan to? Wala namang pag-uusapan. Hinamo naman ni Remulla si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tukuyin na ang mga nakikita niya sa hawak niya umanong mga dokumento. What is it true? What is it true? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro sila magsabi kung ano laman doon na dapat pinapansin namin. Diba? Ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng tuta yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Diba? Bibigyan niya ng motibo na para wala kaming ginagawa. Araw-araw, nandito lang naman kami. Pumunta siya rito. Inatasan na rin daw ni Remulla si Assistant Ombudsman Miko Clavano na kunin ang kopya ng mga nasabing dokumento mula kay Leviste. Ito ang unang press conference ni Remulla matapos lumabas ang mga balita sa social media na isinugod umano siya sa ospital. Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI kung sino ang mga nasa likod nito. Desidido raw ang ombudsman na sampulan ang mga nagpapakalat ng fake news dahil naniniwala siyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi na parurusahan. Para sa agenda. No, I don't think so. It's not possible. Hindi naniniwala si Senate President Vicente Tito Soto III na magamit ang mga ayuda ng gobyerno para umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients o MAIF at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ito ang reaksyon ng mambabatas sa pahayag ni Senator Amy Marcos na posibleng iniipon ang budget ng ayuda programs para pondohan at gumulong ang impeachment. Dagdag pa ng Senate leader, wala ring napag-usapang impeachment habang binabalangkas nila ang national budget ng taong ito. Wala. Hindi nababanggit si BP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Ayon pa kay SP Soto, hindi rin maaaring makialam ang mga mambabatas sa budget sa ilalim ng 2026 national budget dahil mayroon ng safeguard na inilagay dito tulad ng anti-EPAL provision. Hindi rin nila pinapayagan na magkaroon pa ng butas para pasukan ng pork barrel ang pondo. Merong ang particular provision na nilagay si Senator Lacson at diniinan pa ni President Marcos na hindi pwedeng makialam ang mga politiko. So paano maging pork yun? Ang pork is yung lump sum na i-designate ng isang legislator sa kahit saan at nakikialam siya or hindi man nakikialam, mas malala, pumuporsyento siya o kumikita siya doon. Yun ang pork.
Binigyang diin pa ng Senate leader, walang batayan ang akusasyon ng presidential sister na may soft pork pa rin ang ipinasang 2026 General Appropriations Act o GAA. Nagtatakaan niya siya kung papaano ito mangyayari. Her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano idadanggil? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Paano idadanggil sa mga congressman para sa impeachment? Wala nang ganun. No such thing. Dagdag pa ni Soto, sa hanay ng Kongreso o ng Senado at Kamara, tiniyak nilang walang korupsyon sa 2026 national budget. Pero aminado ito na pagdating sa implementasyon ay doon na magkakatalo sapagkat hindi na nila ito hawak. Ang magpapatupad ng 2026 GAA ay ang ehekutibong sangay ng gobyerno na pinangungunahan ng Pangulo. Bagamat mayroon namang Joint Oversight Committee ang Kongreso para bantayan ang paggasta at pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng GAA. Sa execution, it's no longer under our control. But then again, that is the importance of the other function of Congress, which is oversight. Samantala, naniniwala si SP Soto nakakatiga ng Korte Suprema ang constitutionality ng unprogrammed appropriation provision ito. Constitutional o naaayon ito sa saligang batas, batay na rin sa mga nakaraang desisyon ng mataas na hukuman. In Supreme Court, hindi basta-basta nagre-reverse ng decision nila, di ba? Kung hindi rin lang talagang dati naman nilang decision yan. Tapos malinis yung iniwan. I'm very confident that the Supreme, I don't know if it's sabagay, di pa naman nila tiniteka, pero tingin ko the Supreme Court will uphold the budget. Mahalaga rin niya ang tatlong item na itinira sa unprogrammed appropriations tulad ng AFP modernization dahil may problema pa ang bansa sa China at ang foreign assisted programs para sa pagpapatayo ng subway, tulay o airport. Dami ng tirada ni Senator Amy Marcos kaugnay sa 2026 budget at investigasyon sa flood control scandal. Isa lang ang sagot ni Senate President Tito Soto. Alamin natin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. She's entitled to her wrong opinion, own opinion. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Senate President Tito Soto sa pagsagot sa mga banat ni Senator Amy Marcos sa tinawag niyang giniling ang pork sa General Appropriations Act of 2026 para hindi masyadong halata. Banat kasi ni Senator Amy, nakatago ang tinawag niyang soft pork sa mga ayuda ng pamahalaan. Paliwanag ni Soto, maituturing na pork ang isang budget na pinakialaman ng isang mambabatas at pumoporsyento rito kapag pinatupad na ang isang proyekto. Paano naging pork yung gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals, sa mga kababayan natin? Paano naging pork yun? Alam mo kasi yung problema yung pagka nagni-nitpicking ka na Binara rin ni Soto ang anyay isa pang wrong opinion ng presidential sister na para ito sa nilulutong bagong impeachment na isasampa laban kay VP Sara sa Pebrero. May probisyon na anya sa GAA na nagbabawal sa mga politiko na makialam at sumabay sa mga ayuda distribution na siyang na-highlight ng Pangulo ng kanyang lagdaan ng Republic Act No. 12314. Kaya sa ayuda distribution ng DSWD sa mga bakwit sa Albay, tiniyak na walang kasamang politiko sa pag-aabot ng mga tulong kahit wala pang nababalangkas ang kagawaran na guidelines para sa pamamahagi ng tulong tuwing may kalamidad. Pero para kay SP Soto, kung tuwing babalangkas ng nasyonal na budget ay kailangang isaad doon ang anti-EPAL provision, mas maigi na anyang bumuo na ng hiwalay na batas para rito. Sa issue naman ng pagkwestiyon sa Supreme Court sa legalidad ng unprogrammed appropriations, tiwala siyang papanig sa gobyerno ang kataas-taasang hukuman dahil ang natira namang UA ay mahalaga para sa seguridad ng bansa. Hindi rin pinalagpas ni Soto ang isa pang pahayag ni Senator Amy na nililimitahan ang mga taga-minorya na makapagtanong kaugnay ng mga malalaking pangalang sangkot sa flood control scandal. That's, ikabi ko nga invento. I don't know who's that silly fool who told her na mayroong ganun, na bawal imbestigahan o bawal pag-usapan o bawal. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she's entitled to her wrong opinion, her own opinion. Pag-uusapan pa naman daw nila ni Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee
ang issue ng pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control scandal. Pinalagan ni Senate President Tito Soto at ilang kapwa-senador ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga ipinagbabawal kaugnay ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinalaga ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang alegasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sa may tawag sa bintang na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair, walang katotohanan at walang basihan ang alegasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya si Senadora Marcos o nagdetalya sa kung paano niya nakuha ang impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin, kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ng palasyo sa impormasyong nakuha rin umano ni Senadora Marcos na ilang datit kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masaya yung effort sa kakamadali. Pero mandi-dismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan kung ano po yung timeline nila. Patuloy namang pinabubulaanan ng palasyo ang mga ugong ng malawakang balasahan sa gabinete. Sa ngayon, Lagi namang tumitingin, nag-monitor ang Pangulo, ini-evaluate niya yung trabaho ng bawat miyembro ng kabinete. So, ngayon, sa araw na to, opo. So, sa mga susunod na araw, hindi natin masasabi kung siya ba ay hindi masasatisfy sa trabaho ng isang CAPSEC.